Totoo ba? Sobrang sakit bilang magulang na nagtuturo-turuan ang mga anak mo kung sino yung kukup-kup sa iyo. At totoo po ba bilang magulang, sobrang sakit na yung mga anak mo kung saan-saan kumakain ng mga masasarap, pero minsan ikaw, wala kang makain. Masakit ba yun? Sobrang sakit nun. What's the point? Una, pag nakikituloy ka na at umaasa ka na lang sa mga anak mo, pwede kang makarinig ng hindi mo gusto. Tandaan niyo po, pag hindi mo pinaghandaan ang pagtanda mo at nakikituloy ka na lang sa mga anak mo, pwede kang makarinig ng hindi mo gustong mga salita. At ito ang totoo, pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pa pwedeng hindi ka masaktan. Totoo po ba yun? Pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pwedeng hindi ka magdamdam. At hindi pwedeng hindi ka mag-isip na umalis. Ang problema, kung wala kang pera, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Alam niyo po, paano mo gagawin yung gusto mong umalis kung wala kang pera? Mapipilitan kang magtiis ng sakit ng kalooban. Mapipilitan ka na tiisin na lang yung naririnig mo na masakit sa mga anak mo o sa manugang mo. Alam niyo po, ganun ka-importante na napaghahandaan natin yung ating pagtanda. Kasi nga, habang tinitiis mo yung mga masasakit na naririnig mo, nauubos yung panahon mo na hindi mo na-enjoy yung pagtanda mo. At malungkot yun na kukunti na nga lang ang panahon mo, hindi mo pa ma-enjoy yung pagtanda mo. Ikalawa, pag tumanda kang walang pera, lahat ng galaw mo may limitasyon. Maniwala kayo. May mga gusto kang kainin, hindi mo makakain. May mga gusto kang puntahan, hindi mo mapuntahan. May mga gusto kang bilhin, hindi mo mabibili. Kasi nga ito ang totoo, gaya po ng aking nabanggit, hindi ka naman pwedeng humingi ng humingi kahit sa mga anak mo. Tandaan niyo po, doon sa mga magulang, magiging magulang, hindi lahat ng panahon pwede ka humingi sa anak mo. For two reasons. Una, baka wala talaga. Ikalawa, baka talagang ayaw nila. Dalawang dahilan lang. Bakit hindi ka pwedeng humingi ng humingi sa mga anak mo? Baka talagang walang maibibigay ang anak mo. At yung ikalawa, baka talagang ayaw magbigay. At para sa mga kapwa ko po magulang at magiging magulang, these two reasons should never hurt you, especially yung pangalawa. Pag nakaminsang ka ng tanggihan ng anak, huwag mo nang ulit-ulitin. Sa mga magulang po, para sa'yo din to. Pag minsang kang tinanggihan ng anak mo, huwag mo nang ulitin pa. Kasi nga, gaya ng madalas kong sinasabi, iba ang lalim pag anak ang tumanggi sa magulang. Totoo po ba yun? Iba ang lalim pagka meron kang hiningi sa anak mo at tinanggihan ka. Lalo na alam mo namang kaya, alam mong meron at tinanggihan ka, ang lalim ng sugat nun. Alam na alam mo kasi kung ano naman talaga ang kondisyon ng anak mo eh. Totoo po ba yun? Bilang magulang, alam na alam mo kung wala talaga eh. At alam na alam mo rin kung ayaw lang talagang magbigay. So kung gusto mong ma-enjoy yung kakapirasong panahon na meron ka sa buhay mo, huwag mo nang ulitin pa pag talagang pinagkakaitang ka. Proteksyonan mo kalooban mo. Proteksyonan mo ang dignidad mo bilang magulang. At proteksyonan mo pagkamagulang mo. Kaya nga, again,
paalala ko po sa lahat ng magulang at magiging magulang, pag minsan ka na hinindihan ng anak mo, hanggat magagawa, huwag mo nang ulit-ulitin ang paghingi. Kasi nga, ang lalim ng iiwan nitong sugat sa iyo. Ang lalim ng iiwan nitong hinanakit sa puso. Kailangan mong proteksyonan ang kalooban mo bilang magulang. Huwag mong hayaan lagi ka na lang masasaktan. Kailangan mong proteksyonan ang dignidad mo bilang magulang. At kailangan mong proteksyonan ang pagkamagulang mo. Pansinin niyo si David, ang sabi doon sa ating binasa, hanggang doon sa pagtanda niya, puno siya ng yaman at dignidad. The same concept dapat na ninanais ng bawat isa. Dapat hanggang sa pagtanda natin, hindi tayo magmumukhang kawawa. So, finally, ngayon pa lang, sa mga inabutang may asawa pa, mag-enjoy na kayo na mag-asawa bago pa umuwi ang isa sa Panginoon. Sa mga magulang po na meron pang kasama sa buhay, ngayon pa lang i-enjoy na bago pa umuwi ang isa sa Panginoon. Sino po naniniwala? Ang mag-asawa dapat na i-enjoy ang panahon magkasama pa sila eh. Totoo po ba yun? Kumain ng masasarap. At huwag nyo nang intayin na may isang nakaratay na sa sakit, saka nyo pagugustuhin i-enjoy ang buhay. What's the point? Una, huwag mag-intay na sobra-sobra o sa sobra-sobra, saka pa i-enjoy ang buhay. Huwag mag-intay lagi na magkaroon ng sobra-sobrang panahon dahil baka hindi kayo datnan ng sobra-sobrang panahon. Huwag mag-intay lagi na magkaroon ng sobra-sobrang pera dahil baka hindi na kayo datnan ng sobra-sobrang pera. May konting panahon, lumabas, mamasyal, kumain, i-enjoy ang buhay. May konting pera, lumabas, kumain, i-enjoy ang buhay. Ikalawa, huwag mag-intay sa iba na pasayahin kayo. Sa mga mag-asawa po, sa lahat ng magulang na naririto, kasama natin kahit sa online service, huwag mo nang intayin na pasayahin pa kayo ng iba. Kayo ang gagawa ng ikasisiyan nyo sa buhay kung paanong kayo rin naman ang gagawa ng ikalulungkot nyo sa buhay. Kaya nga sa mga kapwa ko magulang, again, at sa mga magiging magulang, piliin mo na lang na sumaya sa mga huling araw ng buhay mo. Piliin mo na lang na maging malaya sa anumang mga hinanakit at higit sa lahat, piliin mo na lang na maging malaya sa anumang hinanakit at tampo sa iyong mga anak. At para po sa lahat ng mga anak, napakapalad mo kung inabutan mo ang pagtanda ng magulang mo. Dahil hindi lahat biniyayaan ng pagkakataon na maabutan ang pagtanda ng kanilang magulang. Kaya nga sana sa pagtanda ng iyong magulang, huwag mong pagkaitan ng panahon ang iyong magulang. Sa mga anak po na naririto ngayon at nakakarinig ng mensaheng ito, sobrang palad mo kung nasa tabi mo pa magulang mo. Gaya po nung aking nabanggit, hindi lahat na pagkalooban ng pagkakataon na makasama magulang hanggang sa kanilang pagtanda. Pero ikaw, nakasama mo pa ngayon ang magulang mo, katabi mo pa ang magulang mo, wag na wag mong pagkakaitan ng panahon ng magulang mo.
Huwag na huwag mong pagkakaitan ng pagtulong ang magulang mo. At huwag na huwag mong pagkakaitan ng pagkalinga ang magulang mo. Gaya po nung madalas na sinasabi ko, hindi lahat ng panahon nasa tabi mo ang magulang mo. At isang araw, magiging magulang ka rin. At lahat ng mabuting ginawa mo sa magulang mo, hindi makakalimutan ng Diyos.